Umuwi nga ni kami ng Mindoro, sinurpresa ang aming tiyahin, namitas ng abukado at rambutan sa gilid ng bahay, namangha sa napakalalaking mangga at naghimay naglaga ng kalubanga. Magandang araw guys! Naandito na nga kami sa biyahe at pauwi na nga kami ng aming probinsya sa Mindoro. Di bali kasama ko nga din sa van ng aking mga tito, tita at aking mga pinsan at sabay-sabay nga kaming uuwi ng Mindoro. Mag-aalas 8 na nga ng gabi nang dumating kami din sa Batangas Pier at maghihintay nga kami ng halos 1 oras sapagkat alas 9 pa nga daw ang alis ng barko. Kaya naman pumasok na nga kami din sa loob ng pier para bumili nga ng pagkain sapagkat anong oras na nga nung time na hindi pa nga kami nagkakainan ay gutom na din. Dini na nga kami sa Family Mart bumili ng pagkain at after naman namin bumili dyan ay bumalik na din kami doon sa van at doon na nga namin kinain ang aming hapunan. Hindi na nga laang nakakapag-video sapagkat madilim tapos lobat pa ang aking cellphone kaya aring Insta360 na laang din ang aking ginamit. Makalipas nga ang halos 1 oras ay naandini na nga kami sa barko at ayan na nga kanya-kanya na nga ng pwesto. Habang naandini nga kami sa barko ay kachat ko nga dyan ang aking mga pinsan at surprisahin nga daw yung isa naming tita. Hindi na nga ako dyan nakatulog sapagkat yung 3 kong pinsan ay hingi ng update kung nasaan na nga ba daw kami. Akala mo na may magkakahiwalay kung mag-chat ay 3 pa magkakasama naman. At arin na nga alauna na nga ng madaling araw nang dumating na nga kami din sa bahay ng isa pa naming tita. At ito na nga din yung time na surprisahin na nga namin yung isa pa naming tita na galing ng ibang bansa. Sakto din naman nakaka-birthday niya lang din kaya dito na nga lang din isi-celebrate. May pagkain ba sa likod? Okay, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Kanina biyak ako nung biyak doon sa loob ng van. Happy birthday! Ako lang si nanay. Naglalahit si nanay. Ang gabi niya. Oh, blow. Sleeper. O, sini mo. Sleeper. Happy birthday! Red! Si Omoy parang baliw. Binuksan yung ilaw, kala siguro si Ate Irene. At arin na nga ang kwento. Pagdating nga namin dyan ay pumunta nga agad ako dun sa likod para nga ibigay yung camera para mag-video nga sila doon. Ay ito ang aking kapatid ay excited masyado. Abay pagpasok ko doon sa likod ay binuksan yung ilaw. Akala siguro ako yung isusurprise. Ay anong tawanan man din. Muntik pa nga mabulilyaso ang surprise. Butit hindi nakahalata. Di bale ito nga pala inihanda ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Tapos sa mga nag-design naman na rin ang aking mga pinsan. O diga, iyak ang sinurprise. Arin naman ay kinabukasan na nga ay pagkagising ay takbo agad din sa ilog at mag-uunat-unat. Dini nga ni sa Mindoro ay sobra nga ang lakas ng ulan kaya naman ang ilog ngayon ay apaw na naman. Sobra nga ang inilaki ng ilog ngayon kung dati nga ay ilang dipa pa bago umabot dini sa kubo ay ngayon na sa ilalim ng kubo ang tubig Bukod nga sa madumi ang tubig ngayon ay anong pagkakadami ng water lily. Halos mapuno na nga ng water lily aring ilog. Pati nga mga mangingisda na gumagamit ng bangka at bangkang demotor ay nahihirapan na nga din at talagang punong-puno talaga ng water lily ang ilog. Ang kagandahan nga ngayon dini sa amin ay tagprotas na nga ni. Kagaya nga na ring rambutan din nila ang din sa tabi ng bahay ay namumunga na nga ni at anong pupula na nga nung iba. Dini naman sa tabi ng rambutan ay meron namang puno ng abukado. Meron namang kaisa-isang bunga at sakto naman na magulang na kaya atin namang susungkitin na. Ooh. Tigas pa. Tigas pa eh. Tigas.
Kinatanghalian naman ay pumunta naman kami ng aking pinsan sa bayan ng Nauhan para mamili ng kanilang mga paninda. Nagmotor na nga kami para mabilis kaming makapamili at mabilis din kaming makauwi para maayos na nga nila yung aming pinamili na kanilang paninda. Pag uwi nga namin din sa bahay galing sa bayan ng Nauhan ay saktong-sakto nga at dumating na nga din aring mga maglalambat at meron nga silang dalang kalubanga. Aring kalubanga guys ay hindi ko ga alam kung prutas baga are o gulay ay pwede siyang kainin ng hilaw at syempre pwede din siyang kainin ng luto. Ganiri nga palang itsura ng kalubanga guys. Para siyang face na madaming pimples. Charot. Di bale ilalaga nga daw are kaya nga amin nangang hihimayin at ipapakita ko nga sa inyo kung ano nga ba ang itsura talaga na re. Katulong ko nga maghimay dyan ay yung aking mga tiyahin. Di bale hiwalay nga laang namin yung mismong laman dyan doon sa balat. At ganiri naman ang itsura niya guys kapag nahimay na nga. Hindi pa nga are yung mismong pwedeng kainin. Babaltan pa nga natin yan bago natin makuha yung mismong laman yan. Masarap nga pala are guys, manamis-namis yung lasa niya pero mas masarap are pag inilaga mo na para siyang nilagang mani yung lasa niya. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano siya himayin, kung anong itsura niya at kung paano siya kainin. Di bali guys, bibiakin nyo lamang siya sa gitna kahit saang party dyan tapos kukunin nyo lang yung mga bilog-bilog katulad nito. Pwede nyo siyang kainin ng ganito guys, pwede nyo naman siyang ilaga at pwede nyo din siyang ihawin. Di bali ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung itsura nitong mismong kalubanga, yung mismong kinakain guys. Ganiri nga pala yung itsura niya guys. Kulay white siya na merong itim sa dulo. Parang uod pero hindi siya uod guys. Para siyang mani na hilaw. Pero manamis-namis yung lasa niya. Tapos meron pala siya dyan sa loob na kulay green. Ayan, mapait yung lasa niyan. Pero kung kaya nyo naman yung pait, pwede nyo din siyang kainin. Sobrang sarap nito guys. Naalala ko tuloy yung kabataan namin tuwing tagbunga nga ng kalubanga ay talagang nilalakad namin doon sa may gilid ng Lalaguna para laang manguha na rin kalubanga. Uuwi pa nga kami noon na halos puro gasgas sapagkat aring ang katawan ng kalubanga ay matinik. Kaya nga noon ay tiis-tiis laang, makakuha laang ng mangungut-ngut. After nga nating malaga yung kalubanga ay aray na nga yung naging itsura niya. Mas madali na nga siyang kainin sapagkat lumambot na nga din yung balat. Hindi mo na nga kailangang kagatin pa at pisil-pisil mo na nga lang ay makukuha mo na yung laman. Parehas laang din naman ang itsura niya guys. Medyo nag-iba laang ng kulay. Pero mas masarap na itong nilaga para siyang nilagang mani na matamis. Meron din ba sa lugar nyo to guys? Comment nyo nga sa comment section kung anong tawag nyo to sa inyo at kung kumakain din ba kayo nito. Kinahaponan naman, dumating naman ang aking pinsan at daladala nga aring malalaking mangga at pinadala daw are nung tiyahin naming nasa Puerto Galera at pinaabot nga din sa aming isang tiyahin na bagong dating. Ako'y manghang-manghanga sa manggang are at anong pagkakalaki, mas malaki pa nga sa aking kamao kaya ayan ating ang kikiluhin kung gaano nga baga kabigat aring mga manggang are. Grabe, ang dami. Ang lalaki. Ano yan?